pagsasabong, pag-awayin mo yung dalawang manok, mga basilan, mga tari, la hawla wala quwwata illa billah. Baka isipin ng tao, ha, kaya lang daw naging haram yun ay dahil sa may pusta. No, mga kapatid, no, it's a big no. May pusta man ito, walang pusta, haram ito, bawal ito sa pananampalatayang Islam. Nasasaktan yung mga hayop, ha? Nasasaktan yung kanilang mga mukha. Sa tari naman, nabubutasan yung kanilang mga liig, yung kanilang mga tiyan. Isang bawal sa pananampalatayang Islam. Ngayon, kung dadagdagan ng pusta, another kasalanan na naman. Sa pagiging mabuti na pakikitungo sa mga hayop ay maaari tayong patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaligtaran din, mga kapatid, sa pagiging malupit ng tao sa hayop ay maaaring siya ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Kabilang sa mga turo ng Islam ay ang pagiging mabuti at makatarungan sa lahat, maging sa mga hayop, ay ipinag-uutos sa atin sa pananampalatayang Islam ang maging mabuti at makatarungan sa mga ito. Ganyan kabuti si Allah subhanahu wa ta'ala na kaniyang ipinag-uutos sa atin ang pagiging mabuti at makatarungan sa lahat. At kaniyang nilagyan ng reward, kaniyang nilaanan ng reward ang bawat isa na magiging mabuti at makatarungan. Maging sa pagiging mabuti at makatarungan sa mga hayop ay inilaan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang reward. Sa Islam lamang po natin ito makikita na kung saan pati sa mabuti at makatarungan na pamamaraan, makatarungan na pagkikitungo sa hayop ay mayroong inilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan, reward na mapapakinabangan natin sa kabilang buhay. Isang kwento na nabanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan natin ang kwentong ito na authentic na nasabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi kwento-kwentong barbero lamang. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tumpak na hadith na pinagkasunduan ni Imam Bukhari at ni Muslim rahimahumallah. Sabi ng propeta, habang ang lalaki ay naglalakad, siya'y nakaramdam ng matinding pagkauhaw at agad siyang bumaba sa balon at siya'y uminom rito ng tubig. Nang siya'y paalis na rito, matapos na siyang uminom, nakuha na niya yung pangangailangan, nakita niya ang isang asong kumakain ng putik. Kumakain ng putik dahil sa tindi ng pagkauhaw nito. Sinabi ng lalaki yaon, itong aso na ito ay dumadanas ng kung ano ang dinanas ko din. Kung ano yung dinanas ko kanina, na uhaw ako kanina, ngayon ay dinadanas ng asong ito. Kaya naman, siya'y nagmadaling bumaba muli sa balon at kaniyang pinuno ng tubig ang kaniyang sapatos. Wala namang baso, wala namang paglalagyan, yung kaniyang butas lang o kaya yung sinusuot pa. Nung unang panahon, yun ang kaniyang pinaglagyan ng tubig at kinagat ito bilang panghawak, kinagat ng lalaking yun bilang panghawak para siya'y makaakyat papunta sa taas. At kinagat ito bilang panghawak niya habang siya ay papaakyat at agad niyang pinainom ang aso.
Pinainom niya ang aso bilang awa at habag sa hayop na iyon. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginantimpalaan ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang lalaking yun ay ginantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mabuting ginawa at pinatawad pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga kasalanan. Isipin po natin mga kapatid, sa Islam, ang mabuting pakikitungo sa mga hayop ay maaaring maging dahilan na patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan tayo binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pintuan ng kanyang kapatawaran, na kung saan napakasimpleng gawain. Hayop, papakainin mo, papainumin mo, bilang malasakit at habag sa kanya, awa, maaring sa pamamagitan nito ay patawarin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya pagtao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ganyan kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang mga tao ay nagtanong sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "O sugo ni Allah, may gantimpala ba kami na makukuha sa mabuting pagkikitungo sa mga hayop? Maging sa mabuting pagkikitungo sa mga hayop, ya Rasulallah? Mag-aari kami dito ng reward, gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala." Ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Oo, may kapalit na gantimpala sa pagiging mabuti sa bawat may buhay sa mundo. Mapatao man ito, mapahayop man ito, basta pagiging mabuti, pakikitungo sa mga ito, ay mayroong kapalit, sukli na gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala." Mayroon pang isang kwento na nabanggit rin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang ang aso ay paikot-ikot sa balon at malapit nang mamatay sa tindi ng pagkauhaw, mayroong isang babaeng bayaran na nagmula sa angkan ng Israel, ibig sabihin Hudyo, na nakakita sa asong yun. Nakita niya yung asong yun na paikot-ikot sa balon at malapit nang mamatay sa tindi ng pagkauhaw. Kanyang tinanggal ang kanyang sapatos upang lagyan ng tubig at ipainom dito. Kanyang pinainom ang asong yun. Nang dahil sa ginawa niyang ito, siya'y pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith na tumpak na naiulat ni Imam Bukhari rahimahullah. Hindi basta-basta kwento lamang, bagkus tumpak na hadith na nabanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kwento na nangyari sa mga sinaunang mga tao. Bayaran na babae, dahil sa kanyang pagiging mabuti sa aso na hayop, pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya never underestimate, wag nating i-underestimate ang kahit napakasimpleng gawain. Maaring sa napakasimple na gawain na yaon na ina-underestimate ng karamihan, ay patawad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan, gaya ng nabanggit sa mga hadith na ito na naikwento sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wag nating underestimate ang gawain na yaon, sapagkat hindi natin alam, malay natin, baka sa pamamagitan ng napakasimpleng gawain na yaon ay patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay makasalanan, mga kapatid. Lahat tayo ay nagkakamali, mga kapatid. Maging ang nagsasalita ngayon na pinapakinggan ninyo, mga kapatid, ay hindi niyo rin alam kung gaano kapag makasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay makasalanan, mga kapatid. Wag nating i-underestimate ang kahit napakasimple lamang na gawain na ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil malay natin sa pamamagitan ng ina-underestimate natin na gawain na ito ay patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.
gaya ng nabanggit sa mga hadith na ito na kwento ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakasimple, pinainom lang yung aso, hayop pa mga kapatid, hayop, naging dahilan na pinatawad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa turo ng Islam, yung mga hayop na pinahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kainin, kainin ay mayroong mga adab, mayroong mga itikit sa pagkakatay dito. Dapat yung pagkatay natin ay yung mas mapapadali yung paglabas ng ruh, yung kaluluwa ng kakatay nating hayop na kakainin natin. Dapat yung gagamitin natin na kutsilyo ay pinatalas natin o kaya hinasa natin na maayos para maging madali yung pagkaputol ng dapat putulin sa kanyang liig. At dapat sa tuwing kumakatay tayo, yung kakatayin pa lamang natin na mga kasamahan ng kakatay natin ay hindi nila nakikita yung kasamahan nila na kinakatay. Kasi mayroon din silang pakiramdam, although hindi katulad ng pag-iisip natin, pero mayroon silang percentage sa pag-iisip na ipinagkalob sa kanila ni Allah. Matatakot sila. Ganyan kaganda yung turo ng Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kahit hayop yan, wala kang karapatan na pagmalupitan ito. Turo ng pananampalatayang Islam. Masya Allah. At kahit ipinahintulot sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pakargahan yan, hindi mo yan pwedeng pakargahan nang hindi niya kaya, hindi kaya ng kanyang kapasidad. Kung ang kaya lamang niya ay 20 kilos, huwag mong pakargahan ng 30 kilos kasi magkakasala ka na, kapatid. Turo ng Islam. Nabanggit natin kanina na sa pagiging mabuti na pakikitungo sa mga hayop ay maaari tayong patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaligtaran din, mga kapatid, sa pagiging malupit ng tao sa hayop ay maaaring siya ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil? Ano ang pruweba natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Isang babae, ito ay nabanggit na mahal na propeta sa kanyang hadith na naiulat ni Bukhari at Muslim, malakas na hadith. Isang babae ang nakapasok sa impyerno dahil lamang sa isang pusa na kanyang itinali at hindi niya pinakain at hindi rin niya pinahintulutan na pakainin ng kahit na anong uri ng mga insekto na nasa ibabaw ng lupa. Babae, nakapasok ng impyerno. Bakit siya nakapasok ng impyerno? Ano ang ginawa niya? Kanyang ikinulong ang pusa hanggang sa, dahil sa hindi na siya makakain, dahil ikinulong ng babaeng ito, namatay ang pusang yaon. Naging dahilan na kinapasok ito ng babaeng yaon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring napakasimple lamang ito sa pananaw ng nakakarami o kaya sa pananaw ng ilan sa atin. Ganun lang, yun lang ikinapasok niya ng impyerno, no, mga kapatid. Ganyan ang turo ng Islam kung paano ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging mabuti sa lahat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ang silang mga maawain, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinaaawaan din ng pinakamawain na si Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham, la yurham. Sino man ika, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang hindi marunong maawa, hindi mahabag, hindi maawa, hindi rin siya kaawaan, hindi rin siya kahahabagan. Subhanallah. Kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat ng uri ng pagiging malupit sa isang hayop ay pinagbabawal sa relihiyong Islam. Mayroong halimbawa na manok na kakatayin, tapos mayroon siyang napakalakas na basilan, napakalakas na manok. Ang gagawin niya, sumbaliin bu, napakimbentang tasag yung kayawan, pakipractice ang taon. La hawla wala quwata illa billah.
kakatayin din natin. Kakatayin din lang yung manok na ito, gawin natin na pampractice sa manok na ito. So, dahil sa kakatayin daw, pinagpraktisan niya, ginawa niya itong pagpraktisan ng kanyang malakas na manok para makapraktis, kasi papatayin din daw yung isang manok na yun. Hanggang sa kapag nabugbog na siya, doon pa niya kakatayin. La hawla wala quwwata illa billah. Pagmamalupit sa hayop, ang turo ng Islam, pagpapahingahin yung hayop before natin kakatayin, paiinumin, pakakainin. Baka sabihin ng tao, ba't mo papapakainin? Ikakatayin din naman. Yan ang Islam, magiging mabuti. Maging sa mga hayop, inuutos sa atin ng Islam na maging mabuti. Ano pa kaya sa mga tao? Kung ipinag-uutos sa Islam ang pagiging mabuti sa mga hayop, ano pa kaya sa mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano pa kaya sa mga taong mga mangangaral? Ano pa kaya sa mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng mga kabutihang ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano pa kaya sa tao? So, mas ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti tayo sa mga ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. La hawla wala quwwata illa billah. Anumang uri ng pamiminsala, pagmamalupit sa hayop ay pinagbabawal ng Islam. Halimbawa, yung pagsasabong, pag-awayin mo yung dalawang manok, mga basilan, mga tari, la hawla wala quwwata illa billah. Baka isipin ng tao, ha? Kaya lang daw naging haram yun ay dahil sa may pusta. No, mga kapatid. No. It's a big no. Haram ang pagsasabong sa manok, hindi lang dahil sa may pusta. May pusta man ito, walang pusta, haram ito, bawal ito sa pananampalatayang Islam. Ano ang dahilan kung bakit haram? Kasi minamalupitan mo ang dalawang mga hayop na yan. Sinasaktan mo ang dalawang mga hayop na yan na pinag-aaway mo. Binubutasan pa ng tali yung dibdib ng manok. Sino ka para magkaroon ng karapatan na saktan mo ang mga hayop na yan sa pamamagitan ng pag-aaway na yan? Kung yung mga may-ari ng mga manok na yan, kung sila kaya yung pag-aawayin, maganda ba yan, mga kapatid? Tingnan nyo yung beauty of Islam, kagandahan ng Islam. So, bawal ito, mga kapatid, pagsasabong. Bakit? Nasasaktan yung mga hayop. Ha? Nasasaktan yung kanilang mga mukha. Sa tari naman, nabubutasan yung kanilang mga liig, yung kanilang mga tiyan. Isang bawal sa pananampalatayang Islam. Ngayon, kung dadagdagan ng pusta, another kasalanan na naman. Unawain natin ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Oo, mayroong mga hayop na ipinahintulot sa Islam na ito ay patayin dahil sa mayroong mga kadahilanan. Halimbawa, ito ay nakakapinsala, mapanganib, katulad ng mga mapanganib na nakakapinsala ng mga hayop, yung mga daga, yung mga insekto na nakakapinsala, yung mapanganib na aso, yung nakakamatay na mga ahas. Oo, ipinapahintulot sa Islam na ang mga ganitong mga animal, mga hayop na mapanganib o kaya nakakapinsala ay patayin, bagamat ipinag-utos dito ng Islam na padaliin ang pagpatay. Padaliin ang pagpatay dito. Halimbawa, mayroong kang papatayin na hayop dahil sa nakakapinsala, mapanganib. Padaliin mo ang pagpatay dito. Huwag mong dadahan-dahanin yung pagpatay dito na paglalaroan mo pa. La hawla wala quwwata illa billah. Ang ganda ng Islam, mga kapatid. Kung ang pagmamalupit sa mga hayop ay ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala at maaari ring ikapasok ng tao sa kabilang buhay sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamalupit at kawalan ng katarungan sa mga tao, kawalan ng katarungan sa mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iwan natin. Hindi natin alam, hindi ko alam kung paano nila nagagawang dungisan ng Islam sa kanilang pagsasabi na ang Islam ay terorismo daw. Papaano magkakatotoo yun? Na sa Islam, maging sa hayop ay pinag-uutos na maging mabuti.
Iano pa kaya sa tao? La hawla wala quwwata illa billah. Unawain natin ang Islam at maiintindihan natin na ang Islam is a religion of peace. Ito ay relihiyon ng kapayapaan na nararapat na yakapin nating lahat